Sa nakaraang kwento natin ay napapayag na ni Yonwoo si Henova na makabili ng sandata mula sa kanya at tinanong siya ni Henova na kung ano ba ang sandata na gusto niyang bilhin. At sa pagpapatuloy ng kwento, agad niya namang kinuha ang punyal na hinawakan niya kanina sabay sabi niya na gusto niya ang sandata na ito. Nang makita yun ni Henova ay parang hindi naman siya makapaniwala at napapikit na lamang siya at maya-maya pa ay tinanong niya si Yonwoo na kung mayroon pa ba itong pera. Minungkahi naman ni Yonwoo sa kanya na kung hindi niya ba kayang alista dahil uutangin niya ito. Kaagad namang nagalit si Henova at tinanong niya ng pasigaw si Yonwoo na kung ano bang klaseng baliw na bastardo ito at minungkahi niya na tigilan niya na ang magpatawa. Tugon naman ni Yonwoo sa kanya na mayroon siyang pera at nagbibiro lamang siya. Bigla namang inilapag ni Yonwoo ang sisidlan na malaki at hindi naman makapaniwala si Henova dahil dun. Binuksan na ni Yonwoo ang sisidlan at habang binubuksan niya yon ay napatanong naman si Henova na kung nakuha niya ba ito mula kay Galyad na Dark Elf. Tumugon naman si Yonwoo na ganun na nga at sa isip-isip niya naman na alam niya na makikilala yun kaagad ni Henova. Sinabi naman ni Henova sa kanya habang inaalala si Galyad na dahil nakita niya ang mula kay Galyad ay hindi ito basta-basta. Bumubulong naman si Henova at sinabi niya na ang mataas na pat-pating elf na yun ay mayroong taglay na walang kwentang personalidad subalit mayroon itong matalas na mata upang husgahan ang mga manlalaro. Minungkahi naman kaagad ni Henova kay Yonwoo na ipakita niya sa kanya ang bawat item na nakuha niya sa tutorial subalit binyantaan niya ito na ang kanyang item ay hindi mura at dagdag niya pa na ito'y lampas sa kanyang inaasahan. At dito inilatag na ni Yonwoo ang mga nakolekta niyang items sa tutorial kasama na dito ang buto ng panga at ngipin ng goblin. Nandito din ang mata ng lizardman. Nandito rin ang buto ng tadyang ng orc at ang troll's blood at utak nito. Pagkakita ni Henova ng mga item na inilabas ni Yonwoo ay nanlaki naman ang mga mata nito at pinagmasdan niya ang mga ito at sa isip-isip niya na ang lahat ng item na ito ay parang mga basura lang sa itsura nito subalit ang lahat ng materyales na ito ay pundasyon sa paggawa ng artifact na yun. Nakuha naman ang kanyang atensyon ng mga item na nakasuot kay Yonwoo at sa isip-isip niya na bagay ang mga ito para sa baguhan dahil mayroon itong sandata na nagtataglay ng parehong holy at demonic na katangian na karaniwang imposible mapapa sa kamay ng ordinaryong manlalaro. Mayroon namang isang rason na kung bakit may ganitong sandata dahil ang sandatang ito ay orihinal na banal na espada subalit isinumpa ito kaya naman naging isang demonic sword. Tiningnan niya naman ang bracelet ni Yonwoo subalit kailangan niya pa itong suriin ng maayos upang malaman niya ang bawat detalye nito ngunit ang natitiyak niya lang sa ngayon ay ang bracelet na ito ay mahusay na artifact. Napaisip naman si Henova dahil hindi siya makapaniwala na nakuha lahat ito ni Yonwoo sa tutorial. Pagkalapag ni Yonwoo ng malaking itlog ay nanlaki na naman ang mata ni Henova at bigla na lang siyang napasigaw at tinanong niya si Yonwoo na kung nagbibiro ba siya sa kanya ngayon. Nagtatakang tanong naman ni Yonwoo sa kanya na kung bakit niya nasabi yon. Napatanong naman si Henova sa kanya na kung paano niya hindi sasabihin at tinanong niya na naman ulit ito na kung alam niya ba kung ano ang mga item na kanyang dinala. Tugon naman ni Yonwoo na alam niya at ipinaliwanag niya na ang helmet na sinuot ng Beast Lord. At dito lumabas sa kanyang sistema ang patungkol sa tinatawag na Beast Lord's Lion Mane Helmet na mayroong grado na A-. Ang helmet na ito ay ginamit ng tinatawag na Beast Lord na naglaho nang hindi man lang alam ang dahilan noong unang panahon. Ang helmet na ito ay ginawa ng isang mythical na nilalang na tinatawag na White Lion. At ang itlog naman na tinatawag na Iblis Embryo naman ay isang uri ng itlog na may grado na B+. Ang itlog na ito ay nagmula sa kay Demon Iblis at mapipisa lamang ang itlog na ito sa pamamagitan ng espesyal na pamamaraan. At kapag naman napisa na ang itlog ay susundan nito kung sino man ang una niyang makita. Ang Beast Lord ay isa sa pinakasikat na Panginoon na pinagharian ng Tore kasama ang Panginoon ng mga vampira. Ang Iblis Embryo naman ay isa ding walang katumbas na halaga na item. Si Iblis ay isang hell beast na kilala sa paninirahan nito sa ikailaliman ng kagubatan sa lugar ng Gehenna. Ang pagproseso naman sa itlog ni Iblis ay masyadong maselan subalit kapag maikokonsidero ng may hawak nito ang kalamangan ng pagkakaroon ng nilalang bilang isang alaga ay talagang napakahalaga nito. Ang item ng Beast Lord at itlog ng demonyo ay kung ipagsama ang dalawang ito ay mas magiging mas mahusay na manlalaro ang nagtataglay ng mga item na ito.
Napaisip naman si Hanover na malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili sa paggawa ng mga sandata, subalit ang mga nagawa niyang sandata ay hindi may kukumpara kung anuman ang dala ng lalaking nakamaskara, dahil ang dala ng lalaking nakamaskara ay sadyang hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Kaya naman nagalit si Hanover dahil ayon pa sa kanya na natitiyak niya na ginugulo lamang siya ng lalaking nakamaskara, at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung bakit ba siya minamaliit ng baguhan na ito. Sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na kung sobra ang mga item na ito kapalit ng dagger ay humingi naman siya ng komisyon kay Hanover. Sinabi naman ni Hanover sa kanya na huwag niyang sabihin na ang hinihingi niyang komisyon ay ang tinatawag na Eyes of Guys. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanya na yun nga ang pakay niya. Ang guys naman ay sinasabi na isa itong higanti na nagtataglay ng 12 ng mga kamay at daan-daang mga mata. Isa itong artifact na ipinangalan sa gayong halimaw na tiyak ang halaga na katumbas ng nasabing item na yun kanina. Pagkarinig ni Hanover ng kanyang gusto ay minura niya naman si Yeonwoo dahil ayon pa sa kanya na yun talaga ang pangunahing layunin niya sa una pa lang, at dagdag niya pa na hindi niya naman sinisisi ito dahil mayroon lamang 5 blacksmith na makakagawa ng ganoong item kasama na ang kanyang sarili. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanya na sa kadahilanang narinig niya na hindi na siya gumagawa ng item, kaya naman sinubukan niya ang tanging paraan upang maipabatid niya sa kanya ang tunay niyang layunin, at bigla naman siyang yumuko at humingi ng paumanhin kay Hanover. Napapikit na lamang si Hanover dahil gulong-gulo na ang kanyang pag-iisip, at maya-maya pa ay pinagmasdan niya ang kanyang mga gamit at tinanong niya si Yeonwoo na kung alam niya ba ang ibig sabihin kapag gagawan siya nito ng item para sa kanya. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanya na kagaya nga ng sinabi niya kanina na siya na ang bahala sa mga ibang clan na gumugulo sa kanya, at dagdag niya pa habang pinagmamasdan niya si Hanover na huwag na niyang alalahanin ang bagay na yun, at ang tanging gagawin niya lang ay mag-focus sa paggawa ng item na tinatawag na Eyes of Guys. Biniro naman siya ni Yeonwoo na kung takot siya sa ibang mga clan ay sa tingin niya ay wala na siyang magagawa doon. Nagalit naman si Hanover sa kanyang sinabi dahil wala naman na siyang magagawa, at napasigaw na lang siya na gagawin niya na ang gusto niya. Makalipas lamang ang ilang oras ay paulit-ulit sinubukan ni Yeonwoo appraise ang sandata na punyal, at sa kakailang subok niya ay nagawa niya na ring malaman ang patungkol sa sandata na punyal, at nadagdagan rin ang karunungan ng kanyang Dragon Eyes at naging 15.5% na. At dito ang tawag sa punyal na kanyang hawak ay Hanover's Magic Bayonet na pang-isahang kamay na mayroong grado na B-. Ang punyal na ito ay orihinal na ginawa para sa isang taong mahalaga sa kanya. Subalit sa pagkamatay ng nagmamay-ari nito, ang punyal na bayonet ay nagtaglay ng sama ng loob at galit ni Hanover. At dahil doon ay mas naging matalas ang punyal na ito, at dahil sa angking talas nito ay magagawa nitong mahiwa ang bato ng walang kahirap-hirap. Ang kasanayan naman na taglay ng punyal na ito ay tinatawag na Dwarf's Wish. Ang Magic Bayonet ay kinakain nito ang emosyon ng nagmamay-ari nito, at kung mas malakas ang emosyon ay mas magiging matalas ang talam ng punyal na ito. Ang isang kasanayan naman ay tinatawag na Blade of Rancor, at ang kakayahan naman nito ay ang bayonet na punyal ay nagdudulot ng pagdurugo na epekto, at unti-unti nitong inuubos ang lakas ng kalaban. Kapag naman ang punteriya niyang kalaban ay nasa 20% na lang ang lakas, ay mayroong tiyak na tsansa na magkakaroon ng kalaban ng epekto na tinatawag na Ice Poison. Ang item naman na ito ay isang uri ng growth-type artifact na ang ibig sabihin lang nito ay ang artifact na ito ay nakadepende sa pagiging pamilyar at kahusayan ng nagmamay-ari ng artifact na ito. Pagtapos yun mabasa ni Yeonwoo ay hindi niya naman inaasahan na mas maganda pa pala ang punyal na ito higit pa sa kanyang inaakala. Sinubukan niya naman kung paano hawakan kung nakikipaglaban siya, at napasabi na lang siya na maganda ang kapit nito sa kanyang mga kamay at komportable din. Naisip niya naman na parang nakatagpo siya ng isang mahalagang bagay na matagal nang noalay sa kanya. Naalala niya naman ang patungkol sa punyal na ito na ginawa ni Hanover para sa isang mahalagang tao para sa kanya. Napatingala na lang si Yeonwoo at iniisip niya na kung sino ba ang taong tinutukoy ng nagmamay-ari ng punyal na ito. Makalipas ang isang buwan ay naglalakad siya sa isang eskinita habang tinitingnan niya ang orasan, at dito nakita niya na ang kamay ng orasan ay unti-unti nang pumapalya, at ang ibig sabihin lang nito ay unti-unting bibigay ang mga winding nito sa loob. Kaagad niya naman isinilid sa kanyang damit ang orasan, at kaagad niyang ginamit ang kanyang Dragon Eyes habang nakikiramdam siya sa kanyang paligid. At naramdaman niya naman na parang marami ang bumubuntot sa kanya, at nagpatuloy naman siya sa paglalakad, at hinulaan niya na kung 15 lang ba ang mga ito o 17, at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung sinusundan ba siya ng mga ito dahil sa kanyang artifact o pagbabantaan siya.
Naisip niya naman na mga mahihinang nilalang lamang ang mga ito ngunit magiging problema lamang ang mga ito balang araw sa kanya kung hindi niya masikaso ang mga ito sa ngayon. Kaya naman napagdesisyonan niya na lumihis muna ng daan at nang makita yon ng mga kumag ay nagsinyasa naman ang mga ito at maya-maya pa ay tiningnan nila ang dinaanan ng ating bida subalit wala na nang madatna nila at nagtataka sila kung saan na napunta ang kanilang sinusundan dahil bago lang naman ito pumasok sa eskenitang ito. At dito nagawang iligan ni Yonwoo ang mga nagmamanman sa kanya at naririnig niya pa ang mga bulong nila na kung nasaan na ba napunta ang nakaputing maskara at mayroon pang napamura dahil hindi nila gusto mawala ito sa paningin nila. At dito pumasok siya sa isang lugar at binati naman siya agad ng taong tumatanggap ng customer at hindi na nagsayang ng oras pa si Yonwoo at kaag niyang inilapag ang sisidlan ng pera sabay sabi niya na gusto niya sa itaas ng bahagi ng lugar na ito at gusto niya ang mesa na nakatapat sa terrace ng lugar. Dinala naman siya kaagad ng nagbabantay sa terrace at dito kitang-kita ang magandang tanawin mula sa terrace. Masayang sinabi naman ng nagbabantay na maswerte daw ang ating bida dahil kagaya nga ng kanyang nakikita na ang kanilang terrace ay kilala bilang isa sa may pinakamagandang tanawin at sikat ito sa kanilang mga customer. Wala namang tugon si Yonwoo sa mga sinabi ng nagbabantay at kaagad niya namang sinabi ang kanyang o-orderan na hazelnut coffee na walang syrup at kaagad namang umalis ang nagbabantay upang ihanda ang order niya. Malayo naman ang tingin ni Yonwoo dahil naalala niya na ang kanyang kambal na kapatid ay regular na customer sa cafe na ito. Sa nakalipas na ilang araw ay nilibat niya ang mga malapit na lugar na binanggit ng kanyang kapatid sa kanyang diary. Maraming mga manlalaro ang hindi gusto ang panlabas na distrito subalit ang lugar na ito ay maraming alaala ng kanyang kapatid na si Jungwoo. Makalipas lamang ang ilang minuto ay dumating na ang kanyang inorder na kape habang sa isip-isip niya na ang mga lugar na inirekomenda ng kanyang kapatid ay sadyang napakaganda. Napaisip naman si Yonwoo na kung ano ba ang iniisip ng kanyang kapatid noong nabubuhay pa ito habang nakaupo dito. Tiningnan niya naman ang nasa kabilang mesa at nai-imagine niya na masayang-masaya ito habang kasama ang kanyang mga kaibigan. Maya-maya pa ay tinikman niya na ang kanyang kape at napasabi na lang siya na mapait ang kapeng ito at napagtanto niya rin na kaya mapait ito dahil hindi niya pinalagyan ng syrup. Makalipas ang ilang araw ay pumunta naman siya sa tindaan ni Henova at dito bigla namang natigilan si Henova sa pagpupukpok at tinanong niya si Yonwoo na kung bakit na naman siya nandito. Tugon naman ni Yonwoo na napadaan lamang siya dito dahil naiinip siya at gusto niya rin masilip kung ayos na ba ang kanyang pinapagawa dahil ibinigay niya naman lahat ng kinakailangan niya ng mga materyales kahapon at tinanong niya si Henova na kung mayroon pa ba siyang kailangan. Umupo na si Yonwoo at sinabi niya kay Henova na panunuurin niya itong magtrabaho at pagkarinig ni Henova ay nagalit na naman ito sa kanya at minura niya na naman si Yonwoo. Pilit niyang ikinalma ang kanyang sarili habang pamipikit siya at sa isip-isip niya na sa nakaraang araw ay mayroong siyang napagtanto na ang batang nakamaskara ay sadyang napakatigas ang ulo dahil kahit na ano pa man ang gawin niya at sabihin sa kanya ay hindi ito nakikinig sa kanya. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy na siya sa kanyang ginagawa habang iniisip niya na magpapanggap na lamang siya na wala dito ang batang nakamaskara upang hindi siya mawala sa focus. Habang patuloy sa pagtatrabaho si Henova ay ginamit naman ni Yonwoo ang kanyang Dragon Eyes at dito nakita niya kung paano gawin ni Henova ang kanyang trabaho at di kalaunan ay mas naliwanagan si Yonwoo kung ano ang ginagawa ni Henova habang inoobserbahan niya ito at pumasok sa kanyang utak ang isang katagang artisan. Napapikit naman si Yonwoo habang inaalala niya ang nasa diary ng kanyang kapatid na sa pamamagitan ng mga artifact na gawa ni Henova ng mga sarili niyang mga kamay ay nabansagan ng kanyang kapatid na Heaven's Wings. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang lumapit si Henova kay Yonwoo na siyang ikinagulat niya naman sabay tanong ni Henova sa kanya na kung nagagawa niya bang matulog at bigla na naman itong nagalit at napasigaw siya na kung sino ba siya upang matulog dahil sinabi niya kanina na pumunta siya dito upang panuurin siyang magtrabaho at tinanong niya na naman si Yonwoo na kung ano ba talaga ang kanyang layunin kung bakit siya nandito. Tinanong naman siya ni Yonwoo na hindi ba sinabi niya kanina sa kanya na naiinip siya. Pagkarinig ni Henova ay kaagad naman siyang naglakad patungo sa kanyang tinatrabaho at kinuha niya ang kanyang maso at iminungkahi niya na kung naiinip talaga siya ay umupo lamang siya dyan at magmaso ng kahit ano at dagdag niya pa habang hinahagis niya ang maso patungo kay Yonwoo na tigilan niya na paggalit sa kanya. Sinalo naman kaagad ni Yonwoo ang maso na itinapon ni Henova sa kanya at tugon niya naman na naiintindihan niya.
Tinanong niya naman si Henova na kung paano niya ba uumpisahan ang apoy sa pugon at minungkahi niya naman na turuan siya nito upang magawa niya ng tama ito at dagdag niya pa na patanong na kung mayroon ba siyang high blood pressure at tinanong niya na naman ito na kung gusto niya bang dalhan niya siya ng kaunting gamot. Hindi na nakapagtimpi si Henova at napasigaw na lang siya kay Yeonwoo na sa kanyang mga sinasabi ay mas napapababa ang kanyang blood pressure kaya naman minungkahi niya na tumahimik na ito at isarado niya na ang kanyang bibig. Sinang-ayunan naman ni Yeonwoo ang kanyang sinabi at tinanong niya na naman ito na kung paano niya ba mauumpisahan ang apoy sa pugon kaya naman dahil sa paulit-ulit na tanong ni Yeonwoo sa kanya ay napasigaw na lang ito at habang sumisigaw si Henova ay sa isip-isip naman ni Yeonwoo na alam niya na ngayon kung bakit nagustuhan ng kanyang kapatid ang maliit na taong ito. Lumipat ang eksena sa giba na headquarters ng Arang na grupo at dito may isang lalaki na nakahud ang pumunta sa lugar na ito at sinuri niya ang paligid at hindi naman siya makapaniwala sa sakuna na nangyari sa lugar na ito. Napahawak na lamang siya sa kanyang mukha dahil labis itong nadismaya at napalitan naman ito ng matinding galit dahil ayon pa sa kanya na mas kahindik-hindik pa ang nangyari dito kumpara sa iniulat sa kanya. At labis din ang kanyang nararamdamang galit dahil nawala na lang bigla ang matagal na nilang senesekretong iniipon na mga materyales at minura niya pa si Build. Pinagmasdan niya naman ang paligid at ayon pa sa kanya na hindi nila magawang imbestigahan ng maayos ang pangyayari dito kung patungkol ba sa puso o ano paman. Kaya naman dahil sa labis na galit na kanyang nararamdaman ay sumigaw naman siya at inutusan niya ang kanyang mga alipores na hanapin nila ang taong gumawa nito sa grupo ng Arang sa kahit saang sulok man siya nagtatago kahit pa nasa ilalim ng bato at kahit na anuman ang mangyari. Kaagad namang sumunod sa utos ang kanyang mga alipores at umalis. Kinuha niya naman ang kanyang hood at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung bakit ngayon pa nangyari ang ganito sa lahat ng oras. Ang taong ito ay si Leonte, isa sa 5 pinuno ng Asher Sword Clan at isa din itong miyembro dati ng Artia. Lumipat ang eksena at dito tinanong ni Yeonwoo si Henova na kung talaga nga bang tuturuan niya ito ng metalurhiya. Dahil sa paulit-ulit na tanong ni Yeonwoo ay labis naman ang nararamdamang galit ni Henova sa kanya at mumurahin niya na naman ito sana subalit ay pinigilan niya lang dahil biglang nagsalita si Yeonwoo aniya na nagtatanong siya ng maayos at hindi niya alintana kung basic lang ang ituturo niya sa kanya dahil gustong-gusto niya matutunan yon. Lumingon na si Henova at maya-maya pa ay tinanong niya si Yeonwoo na para saan niya gagamitin ang kanyang matututunan dito. Tugon naman ni Yeonwoo na mayroon siyang bagay na aayusin. Tinanong naman siya ni Henova na kung ano ba ang kanyang aayusin. Humingi naman ng tawad si Yeonwoo habang hinahawakan niya ang kanyang orasan at ayon pa sa kanya na hindi niya ito pwedeng ipakita sa kanya. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na medyo sira na ang relo pagkahawak niya nito subalit dahil mayroon itong mahika na device na nakalagay sa loob ng orasan kaya naman nagpa-function pa ito. Naisip niya naman na kung ipapaayos niya ito kay Henova ay magagawa niya itong maayos ng walang kahirap-hirap gayunpaman na pagdesisyonan ni Yeonwoo na ang bagay na ito ay gusto niya na siya ang gumawa dahil ito ang iniwan ng kanyang kapatid para sa kanya at nandito ang maraming mga alaala ng kanyang kambal na kapatid. Napahipak naman si Henova ng pipa dahil nagpapahinga siya at tugon niya sa sagot ni Yeonwoo na wala na siyang magagawa patungkol dyan kung iyan ang kanyang gusto. Sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na inaakala niya na magagalit ito sa kanya dahil tinanong niya ito ng kanyang abilidad nang wala man lang maayos na eksplanasyon. Tugon naman ni Henova sa kanya na ayos lang sa kanya dahil seryoso naman siya sa paghingi ng pabor kahit na tanga ito. Inilapag na ni Henova ang kanyang pipa sabay sabi niya na kalimutan niya na yun at kung hindi niya sasabihin ay hindi na siya magtatanong patungkol sa kung ano ang aayusin ni Yeonwoo. Ipinaliwanag niya naman na ang lahat ng manlalaro ay sinusubukang umakyat sa tore at napatanong na lang siya na kung sino ba ang taong walang estorya sa buhay. At dagdag niya pa na walang pinagkaiba si Yeonwoo sa ibang manlalaro sa kadahilanang nagsusuot ito ng maskara. At dahil sa komisyon ni Yeonwoo sa kanya ay wala siyang oras para turuan siya at ang pwede niya lang nasabihin sa kanya ay ang mga basic na pag-aayos subalit iminungkahi niya kay Yeonwoo na panuurin niya na lang siya upang mas maintindihan niya. Pinasalamatan naman siya ni Yeonwoo at sinabi naman kaagad ni Henova na hindi ibig sabihin na kapag tuturuan niya ito ay gusto niya ito. Dagdag niya pa na naiinip lamang siya at tinanong niya si Yeonwoo na kung naiintindihan niya ba. Napangiti na lamang si Yeonwoo sa sinabi ni Henova sa kanya at sa isip-isip niya naman habang pinagmamasdan si Henova na kahit ano pa man ang itsura ng maliit na tao na ito ay mahiyain din. Makalipas lamang ang ilang sandali ay rinig mula sa labas ang pagsigaw ni Henova na galit kay Yeonwoo at sinisigawan niya ito na hindi ganyan ang tamang paggawa.
At dito nabitawan niya ang gamit ni Hyenova habang si Hyenova naman ay galit na tinuturuan si Yonwoo at sinusuntok niya ito at sinisipa dahil mali-mali ang mga pinanggagawa nito habang si Yonwoo naman ay hindi niya pinapansin si Hyenova at maya-maya pa ay napahipak na naman ng kanyang pipa si Hyenova at habang humihipak siya ay pinagmasdan niya naman si Yonwoo at sa isip-isip niya na parang hindi naman tanga ang lalaking nakamaskara dahil unti-unti itong natututo. Sa isip-isip naman ni Hyenova habang pinagmamasdan si Yonwoo na kapag ang taong nag-uumpisa sa paghawak ng maso ay hindi nila kayang kontrolin ang kanilang lakas at kadalasang nagkakamali subalit ang lalaking nakamaskara ay natutunan niya na ang basic na kanyang itinuro at unti-unti na itong gumagaling at napahanga naman siya dahil sa ipinapakita ni Yonwoo. At ayon pa sa kanya na parang alam ng lalaking nakamaskara ang eksaktong lokasyon kung saan niya ito pupukpukin pati na rin ang eksaktong paggamit nito ng kanyang lakas at bilang kung ilan ang kinakailangan nitong pukpukin. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.